Ito ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Welcome back para sa part 2 ng mga dapat siguruhin sa paggawa at pagtatayo ng concrete pond. Nung nakaraan, diniscuss natin na dapat maayos ang elevation. Mas mataas ang flooring ng concrete pond, maging yung kanyang drainage, kaysa sa mga barangay kanal o kung saan ninyo itatapon ang tubig na mula sa concrete pond. Tinalakay din natin na dapat may mga poste ang mga pader ng concrete pond dahil mabigat ang tubig at nagkikreate ng wave o ng alon ng mga isda sa loob ng concrete pond para hindi ito matibag o maibuwal ng mabigat na tubig at alon. Kaya ano-ano pa bang mga dapat siguruhin sa paggawa at pagtatayo ng concrete pond? Ito na po. Bago natin ipagpatuloy ang pagtalakay, gusto ko munang ipakita sa inyo ang aming mga fingerlings. Sa mga nangangailangan ng fingerlings, ayan, ang Abuelo Fish Pond Hito fingerlings. Malalakas, masisigla at mapipintog. Hindi lang basta mahahaba, matataba yan. Ang available sizes namin ngayon, 4 inches to 7 inches. Kaya tawag na kayo 0931-908-6968 kung gusto ninyo ng masisigla, malalakas at mapipintog na mga Hito fingerlings. Call or text 0931-908-6968. Ito na yung concrete pond namin para sa fingerlings at sa mga fries. Pero hindi pa yan tapos na tapos. Ang lalim niyan ay 50 centimeters o kalahating metro. Mga hanggang tuhod lang yan, 2.5 patong ng hollow block. Ang totoo, 2 hollow block lang talaga yan. Dagdag natin yung mga mortar o yung mga simento sa pagitan nila. At saka yung palitada. Kailangan mas mababa lang talaga kasi ang pader ng concrete pond para sa mga fingerlings. Una, para mas madali silang makuha. Pangalawa, mas madaling pumasok sa tubig ang oxygen sa hangin. Yang napapanood ninyo ay nagli-leak test na kami. Pag wala ng leak ay mag-a-apply na kami ng waterproofing. Bali, ang kasunod natin na dapat gawin pagkatapos ng elevation, masigurado natin na maayos ang elevation, ay ang asintada o yung pag-hollow block natin, pagpapader ng hollow block sa ating concrete pond. Kagaya ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraan, kailangan may mga poste ang ating mga pader dahil nga baka maibuwal ng tubig ang ating pader na hollow block ng concrete pond. Bali, imamarka ninyo o ipaplat ninyo doon sa lupa yung laki ng inyong gagawing concrete pond kung saan itatayo yung mga hollow block. Ihuhukay ninyo sa lupa kung saan ninyo ilalagay ang mga pader o yung hollow block. Ang lalim ng hukay ay kasing taas ng isang hollow block. Bago ninyo iupo o ilagay yung hollow block, lagyan ninyo ng graba, tapos ng bakal at ng hinalong semento. At sa ibabaw nun, doon nyo ilagay yung hollow block. Iyon ang tinatawag na footing sa pag-aasintada. Kung mapapansin ninyo, yung pangalawang hollow block o yung kasunod na nakapatong ay halos kapantay na ng lupa. Pagkatapos naming mapaikutan ng asintada yung nilayout naming concrete pond, ang plano namin kasi ay gawing 3 butas.
Kaya nagukay kami para doon namin ilagay naman yung mga hollow block na magsisilbing divider ng 3 butas na yun. Pagkatapos magkaroon ng hollow block sa pagitan ng 3 butas, ay sinimulan na namin ang pagko-compress o pagko-compact o pagtatamper, o yun yung pinipit-pit namin yung lupa para paglagay ng flooring na semento ay hindi nabababa na maaaring pagmulan ng crack ng flooring. Ayan, mapapansin ninyo, ayan na yung poste. At sa gilid, paikot, mapapansin ninyo yung concrete pad namin, may daan paikot para sa lahat ng side ng concrete pad ay pwede ninyong maabot, lalo na kapag nagpapakain kayo ng fingerlings. Ayan, tuloy-tuloy na, nag-aangat na kami. Pero sa pagkakataong ito, pinatapos ko muna yung isa doon sa dulo. Yan muna ang pinatapos ko, kako, para magamit na namin agad dahil nga marami kaming stock na fingerlings ngayon at para tuloy-tuloy na rin ang pagpapaitlog namin, pagpapahatch. At para makita rin namin kung merong magiging depekto para hindi na maulit sa iba pang butas na gagawin namin. At isa pang i-consider ninyo, yan yung drainage. Baka mamaya magtapos kayo ng sahig, magbuhos kayo ng sahig na walang abang sa drain. At baka magtapos kayo ng pader na hindi kayo nagbutas para doon sa PVC, sa tubo na lalabasan ng tubig ng inyong mga concrete pad papunta sa mga barangay kanal. Ayan, kagaya niyan, yung dalawang yan, nakatapat yan doon sa catch basin. Na ipaliwanag ko na sa inyo sa unang episode ko kung ano yung catch basin. Pero kung sa ibang mga concrete pad, nakikita ninyo bawat isang butas may katapat na catch basin, ginawa ko na lang na mas tipid, pinagsama ko na lang sa isang catch basin yung 3 butas. Ayan, tignan ninyo. Ayan yung isang drain. Pinatakbo ko doon yung kanyang tubo. Number 3 yan o 3 inches ang tubo na yan. At dito ko na inilabas. At dyan ko gagawin yung catch basin. Pinagsama ko na silang 3, pati yung isa pa dun sa kabila. Pagkatapos nun, wag nyong kalilimutan din yung source of water. Kung mas maganda kasi, mga kaibigan, mga subscribers and viewers, ang mga tubo natin puro nakatago. Kasi pag ipinatong nyo dyan sa ibabaw ng concrete pad, yung mga tubo ng tubig, ay nakakastorbo. May pagkakataon may istorbo kayo. At yan nakikita nyo, yan ang pinakamahalaga pag kayo magpapader ng concrete pad. Gagamit kayo ng ganyan, chicken wire. Medyo nakaangat yan doon sa hollow block para pagka nagpalitada o nagplastering, matibay yung magiging palitada, hindi siya magka-crack-crack. Sa simula pwedeng walang crack ang palitada, pero pag tumagal ilang taon at lalo't nakababad sa tubig, pwede siyang magbitak-bitak. Pero pag meron kayong ganyan, chicken wire o welded cage wire o sa ibang katawagan pa mesh roll, ay nakatitiyak kayo na pangmatagalan ang palitada. Kasi merong kinakapitan yung semento na parang pinakabakal niya. Doon yun ang magpapatibay ng mga palitada. Bale, uunahin muna ang pader, mga viewers and subscribers. Kesa mag-work kayo, unahin yung gawin yung sahig. Para yung pader nakaipit sa sahig. Para ang tubig ninyo maliit ang tiyasang tumakas. At kung mapapansin ninyo dyan sa aming ginawang concrete pad, meron kaming ginawang divider. May mga bakal ayun nakatuog sa pader. Yung mga bakal na yan ang lalagyan namin ng flat bar o kaya ng angular bar
para sandalan nung net, yung frame ng net na gagamitin namin para maging divider o mahati namin sa dalawa yaang concrete pad na bagong gawa. Ang sukat nga pala niyang concrete pad namin na yan, 4 meters yung haba at ang lapad ay 2 meters. So pag nilagyan namin yan ng divider, magiging 2x2. Depende sa dami ng laman na fingerlings o ng fry. Pagkatapos nyo i-work nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, pagkatapos nyo gawin yung pader, yung sahig naman, yung lupa na yan dapat nakatamper para pagka nagkaroon na ng semento, hindi nalulubog yung lupa na maaaring maging dahilan para mabitak yung semento ng sahig. Ayan, nagbubuhos na kami ng flooring. Ang flooring ay may semento, buhangin, graba at bakal, kagaya ng nakita ninyo. Yan, nagkaroon kami ng problema dyan pero sa susunod ko na ipapaliwanag sa inyo. Pero alam ko naman na yung magiging problema at alam ko na kung paano ang gagawin namin. Medyo na-overlook lang ng mason namin. Nagkaroon siya ng lapses, kumbaga. Nakalimot ang mason namin. At ayan, wag niyong kalilimutan na puruhan o yung ibig sabihin ng purong semento, ibabato o parang powder yon sa pinakaibabaw ng flooring para kuminis. Hindi pa pwedeng magaspang ang ating sahig o ang pader dahil magagasgas ang mga fingerlings, magkakaproblema sila nun. Ia-attack sila ng kapwa dahil naka-expose ang kanilang mga laman. At meron tanse, yan kamukha na nakikita nyo yung tali. Yung tali na yan nakakapit doon sa bunganga ng floor drain at sa pader. Pero ang pagkakakapit niya sa pader, mas mataas kaysa doon sa floor drain. At iyon ang magiging guide ng mason o ng gagawa para maging pababa ang ibabaw ng inyong sahig. Lahat ng tubig aagos pababa doon sa floor drain. Ang bilis talaga ng oras, isipin nyo, patapos na tong episode kong ito. Mga viewers and subscribers, pati doon sa mga bumibisi-bisita lang sa YouTube channel ko at Facebook page. Ayan, nakikita ninyo kung gaano kasisigla ang Abuelo Fish Pond Hito Fingerlings. Malalakas yan, mapipintog, masisigla, matitibay. Ang available namin ngayon 4 inches to 7 inches. Kaya tawag na. Pwede na rin text 0931-908-6968. Alam nyo, mas maganda kung diretso kayo sa cellphone numbers namin mag-message pagtungkol sa fingerlings para makasagot kami agad sa inyo. Para malaman din ninyo kung bakit ang mga customers namin ay nagpapabalik-balik sa pagbili ng fingerlings namin. Ito po ang inyong kaibigan sa Palaisdaan, si Abuelo. Hanggang sa susunod, bye-bye!